Sian POV. I am here in the kitchen standing and doing nothing but to imagine myself with Isabel. The days when I am with her in Paris, happy and joyful moment with her, that I really need to treasure in my heart. But till when do I need to keep it from my heart and mind? Chef, malayo po yata ang iniisip nyo. Antag sa akin ng isa sa mga kitchen staff ko. Mabilis akong kumilos upang gawin ang dapat gawin, pero sa totoo lang, nanatiling lumilipad ang isip ko dahil kay Isabel. Kinabukasan, dumalaw ako sa puntod ni Tita Regina. Idinadalangin ko rin na sana makita ko doon si Isabel. Humingi ako ng tawad sa harap ng puntod nito. Humingi ako ng tawad dahil sa pagiging irresponsible kong asawa sa anak nito. At gusto ko rin pasalamatan ito, dahil sa pagdating nito sa buhay ng daddy ko. Kahit hindi kami gaano kalapit noon sa isa't isa but deep down in my heart, I love her as my second mom. Maybe I am not that kind of person that is showy feeling but I can sure of it. I thanked her for being a good mother, especially to my sister, Dana. Mga ilang oras din akong nakatayo sa harapan ng puntod, ngunit wala akong nakitang anino man lang ni Isabel. Where are you, Isabel? I murmured with full of frustrations. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko, bago ko napagpasyahan ang lisanin ang sementeryo. Instead of going home alone, I entered a place where I can relax my body and mind. I do not know if what's come in my mind but this is the thing that I know how to entertain myself. I just want to forget her, even just this time. I was like drowning of missing her every day, so that my heart and mind really needs to relax, and after that I will find her sooner. I was about to put the wine glass at my table, when I suddenly saw a woman in front of me. She's the woman that I don't want to see again. Sian. Anas nito. Oh, what a small world. I heard him said while crossing her arms and raising her brows. I can't speak, then I instantly grabbed the wine glass, at ininom ang laman yon. What are you doing here, Rebecca? Walang emosyon kung tanong. She raised again her brows and sit beside me. What a nonsense question, she said in a sarcastic way. I am here because I still can't get over. My heart is still aching. You know what I mean, she whispered. But I just want you to know that I'm still happy and contented of our setup. You did the setup. Nakiusap ka sa akin kaya kita pinagbigyan but I also want you to know that my heart belongs to Isabel, I answered. I saw such pain into Rebecca's eyes, but her lips still smiling. You know, I still wondering if what Isabel did to you, para magustuhan mo siya ng ganoon kadali, at baliwalain ang relasyon natin. Tell me, is she good in bed? Or is she tight than me? Natigilan ako sa sinabi ni Rebecca. Hindi ko alam pero biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. You didn't answer me, antag nito. I looked away from Rebecca's eyes. She's not pure like me. There's a man in her life on her past relationship. Rebecca answered her own question. Or maybe, she did it while you two are still in each other. It's impossible. Pagkatapos kaming ipagkasundo nina Papa at Tita Regina, hindi rin nagtagal, ay lumipad na kami ng Paris, kaya imposibleng nagpagalaw siya sa iba. What? Ipinagkasundo lang kayo ni Isabel? It's too late para bawiin pa ang sinabi ko. Sabi mo dati, nawala na ang pagmamahal mo sa akin, dahil bumaling na kay Isabel. Ibig sabihin hindi totoo yun, Sian. Rebecca's eyes are now full of confusions. Yes, it's true but, she cut my words off with his soft lips with my lips too. Ibig sabihin, you still love me, at kaya mo lang pinakasalan si Isabel, dahil sa kasunduan. Hindi pa man ako nakakasagot, muling sinakop ng mga labi ni Rebecca ang aking mga labi. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag dito, na kahit pa kasunduan lang ang lahat, totoo pa rin ang nararamdaman ko kay Isabel. Pero ang hindi ko alam ngayon, ay kung paano pahihintuan si Rebecca sa kanyang ginagawa, lalo at ramdam ko na ang pamilyar na init katulad noon sa tuwing magkahinang ang aming mga labi, o baka dahil na rin sa nainom kong alak. I'm glad to hear it from you, babe. I love you, she said and sabong pero saglit lang iyon.
Muling nagtagpo ang aming mga labi, hanggang sa tuluyan na nga kaming natangay patungo sa makamundong bagay. Dahil medyo madilim sa loob ng night out bar na kinaroroonan namin, hindi napapansin ng karamihan ang ginagawa namin ni Rebecca. Rebecca's sound was the gesture of her greatest pleasure, kasabay ng may ingay na mga taong may kanya-kanyang mundo. "Oh babe," the words she uttered when I'm pressing her skin using my sinful hands. "I missed you. More please." We don't even know how fast did our body becomes naked. Whispering, and groaning, that's how we please each other's body. Until we reached the end. Isabel POV. Halos mapugto ang aking paghinga, habang pilit na pinagmamasda ng dalawang pamilyar na mukha ng isang babae at isang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali, si Sian at Rebecca ang nakikita ko ngayon, mula sa isang sulok, habang kapwa masaya at hindi alintana na nasa crowded place ang dalawa. Hindi man ganoon kalinaw sa paningin ko, ngunit ang bawat pagtama ng iba't ibang kulay ng disco light sa mukha, at sa katawan ng dalawa, ay nasisiguro kong hindi talaga ako nagkakamali. Para akong naestatwa, dahil hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Minsan pinagsisihan ko ang pagpapaunlak ko sa kagustuhan ng anak ni Aling Petra na si Pia, na mag-night out bar. Kani-kanina lang kami nakarating dito, at ngayon nga ay patungo sana ako sa ladies' room, nang aksidenteng mahagip ng paningin ko ang dalawa. Ang sakit sa dibdib ang mga eksenang natutunghayan ko ngayon. Sa tingin ko mas masakit pa iyon kaysa ipako sa krus. Kung hindi pa natatapakan ng isang babae ang paa ko, hindi pa ako magbabalik sa kasalukuyan. "I'm sorry," hingi ng paumanhin ng babaeng aksidenteng nakatapak sa kanang paa ko. Tumango lang ako at humakbang patungo sa kung saan naruroon ang kinaroroonan ng ladies' room. Ang lahat ng sakit ay doon ko na inilabas sa loob ng ladies' room. Mabuti at walang tao sa loob. Umiyak ako ng umiyak. Mabilis akong naghilamos, at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Hindi siya kawalan sa buhay mo, Isabel. Bulong ko sa aking sarili. Muli akong naghilamos at inayos ang aking sarili. Medyo nahihilo ako, dahil nakainom na rin naman ako ng isang bote ng alak kanina, habang kasama si Pia. Si Pia ay anak ni Aling Petra. Mas matanda sa akin si Pia ng iilang taon. Nagtatrabaho ito sa isang shipping company. At dahil sumahad daw ito, niyaya ako nitong mag-night out bar, at dahil naging magkaibigan rin naman kaagad kami sa loob ng iilang araw, pumayag na rin ako. Ilang minuto kong pinagmasdan ang aking sarili sa harapan ng salamin. Maraming nagsasabing maganda ako, at hindi daw ako mahihirapang makabingwit ng yayamaning mapapangasawa, at hindi naman sila nagkamali, dahil nabingwit ko si Sian. Pero hindi pala mahalaga kung ano ang katayuan sa buhay ng lalaking mapapangasawa mo, kung hindi, ang masaya at matibay na pagsasama. Aanhin ko naman ang kayamanan, kung hindi naman ako napapasaya ng asawa ko. Aanhin ko ang lahat ng iyon, kung uhaw naman ang puso ko sa atensyon, at pagmamahal ng isang asawa. Bigla akong napalingo ng makarinig ako ng mga kalabog, at parang patungo yun sa kinaroroonan ko. Dahan-dahan akong humakbang, upang sana silipin ang taong nasa labas, ngunit laking gulat ko na lang ng pagpihit ko ng seradura, ay may malaking balto ng katawan ang bumagsak at aksidenteng napayakap sa akin. Dahil sa bigat nito, ay bumagsak kami sa sahig, at ganoon na lamang ang pamimilipit ko sa sakit dahil sa lakas ng impact nito. Ngunit, tila biglang naging balewala sa akin ang lahat ng sakit, nang mapagsino ang taong iyon. Amoy pa lang ng pabangong gamit nito, ay kilalang kilala ko na ito. "Help me babe." Nasusuka ako. Saad nito. Pinilit kong makawala mula sa mabigat nitong katawan, at ihinarap ito sa akin. Nakapikit ito at lasing na lasing sa alak. Ladies' room ito, mahina kong saad. Hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang biglang paglambot ng puso ko, nang sa wakas masilayan ang maamo at gwapo nitong mukha. Hindi ko maitatangging, nangungulila na nga ako dito. "Babe." Anito at umaktong nasusuka, kaya mabilis akong kumilos, upang alalayan ito patungo sa lababo, ngunit dahil sa mabigat at malaki itong tao, hindi ako nagtagumpay sa halip, sa bandang dibdib ko ito sa mukha. Dismayado akong tumingin sa mukha nito. "Sian, ano ba?" Bulong ko. Hindi ko makuhang magalit, kahit pabasang-basa na ako dahil sa pagsusuka nito. "Babe." Inis kong itinirik ang paningin ko sa ibabaw ng kisame.
Hanggang dito ba naman, babe pa rin ang hanap nito? Si Rebecca pa rin ba? Ano ba ang inaasahan ko? Pia, tulong naman. Sigaw ko. Imposibleng marinig ako ni Pia, dahil alam kong langgang-langgo na rin ito sa alak ngayon. Kahit medyo nahihilo, naisipan ko pa rin ang lumabas, at iwanan na muna doon si Sian upang hanapin si Pia. Pia, uwi na tayo. Sigaw ko nang mabutan ko ito na nakikipagharutan sa isang lalaking lasing na rin. Nagpasalamat naman ako, dahil kaagad itong tumayo. Paano ba iyan? Gabing-gabi na baka hindi tayo pasakayin ng mga jeepney drivers, dahil nga sa lasing tayo pareho, nag-aalala kung saan. At saka, may kasama ako, dugtong ko. Sino? Nakapikit ngunit nakakunot ang noo na tanong ni Pia. Asawa ko. Tipid kong tugon na ikinagulat naman nito. Oh my gosh! Paano kayo nagkita ulit? Ani Pia at tila biglang nawala ang kalasingan. Bukas ko na ipapaliwanag, tulungan mo na lang akong mabuhat siya. Binalikan namin si Sian sa loob ng ladies' room, ngunit nakakapagtakang wala na ito doon. Nasaan na siya? Mangiyak-ngiyak kong tanong, habang iniisa-isang buksan ang mga pinto ng CR doon, pero wala akong nakitang anino ni Sian. Alam ko na, siguro, naghahalusinasyon ka lang. Dahil siguro sa matindi mong pangungulila sa footlong ng asawa mo, kaya. Ano ba Pia? Seryoso ako. Nandito si Sian kanina. Tingnan mo may suka pa nga siya sa damit ko. Natigil ang at napangiwing napatitig naman si Pia sa damit ko, at tumango-tango bilang pagsang-ayon. Sian POV. Nagising ako sa isang silid na pamilyar sa akin. Mabilis akong tumayo, ngunit muli rin akong napahiga pabalik nang biglang kumirat ang ulo ko. Marahil resulta iyon ng nainom kong alak kagabi. Muli kong sinubukang bumangon, nang dahan-dahan, at nagtagumpay naman ako. Ngunit natigilan ako nang maalala ang mga nangyari kagabi. For all I know, pumasok ako sa loob ng bar ng mag-isa, pero bakit parang kalaunan ay kasama ko na doon si Rebecca? And the weird thing is parang nakita ko doon si Isabel, at take note, parang magkayakap pa kami that time, pero imposible iyon. Marahil ay halusinasyon ko lang iyon, dahil sa labis kong pangungulila dito. Pero kung paulit-ulit kong iisipin, at babalikan ang mga nangyari sa akin kagabi, parang totoong ang kasama ko si Isabel. Good morning. Breakfast in bed. Nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Rebecca, mula sa pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Good morning, ikaw pala ang kasama ko kagabi. Matamlay kong tanong. Mabilis na pumasok ang dalaga, at dahan-daang inilapag ang food tray sa bedside table. Nakapamaywang itong humarap sa akin, at mataman akong pinakatitigan. Sino pa ba? Hindi ako sumagot. Gusto ko sanang sabihin dito, na parang nakita ko sa bar si Isabel kagabi pero, huwag na lang. Nakita kita sa ladies' room kagabi, pambihira ka naman, bakit bigla ka na lang nawala, iyon pala nandoon ka lang pala sa ladies' room. At alam mo bang halos bamaha na ng suka mo ang sahig doon? Natatawang saad nito. Natigilan ako at matamang tumitig dito. Ikaw ang kasama ko sa loob ng ladies' room. Naninigurado kong tanong. Hindi ako ganoon kasigurado, pero parang si Isabel ang kasama at kayakap ko sa loob kagabi. Mabilis akong umiling, dahil imposible talaga ang iniisip kong iyon. Hinanap kita at sinundan doon, tugon nito at kapagkuan, ay tumabi ito sa akin sa ibabaw ng kama. Do you already forget the unforgettable moment that we've made that night? Malambing nitong tanong, kasabay ng paghilig nito ng ulo sa aking balikat. Mabilis akong nagbaling dito ng tingin. What do you mean? Kinakabahan kong tanong. Ngumisi ito at kapagkuan, ay pinaglandas ang mga daliri nito sa dibdib ko, pababa sa suot kong pantalon, at dahan-daang ibinaba ang pagkakazipper ng aking pantalon. Napasinghap ako, ngunit mabilis kong pinigilan ang kung anumang bagay na naglalaro sa isipan nito. Why? May nangyari ba sa atin kagabi? I asked, then I looked away from her eyes. Of course, you did the first move, babe. Wala sa sariling napasabunot ako sa aking buhok. Hanggat maaari sana ay gusto kong iwasan ang bagay, na maaaring ikasira namin ni Isabel bilang mag-asawa. Look, I am married, Rebecca. You got married, but your family made that decision, Sian. Mabilis nitong tugon at saka bumaba ng kama. I know na napilitan ka lang, Sian. Please come back to me.
Ipaanal mo ang kasal ninyo ng babaeng iyon. Sigaw ni Rebecca, at ilang sandali lang ay napaiyak na rin ito sa harapan ko. Hindi ganoon kadali iyon, Rebecca. Hindi ko gustong saktan ang asawa ko. At paano naman ako siyan? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Ang tagal na ng pinagsamahan natin, hindi ka ba nanghihinayang? Umiiyak pa rin itong Saad. I'm sorry but your wish will never happen, malungkot kong wika. Nagulat ako nang biglang nagwala si Rebecca, at ihinagis nito sa kung saan ang food tray na kanina'y inilapag nito sa bedside table. Am I not enough to you? Nasasaktan nitong tanong. Okay, because I still love you, gusto ko pa rin ipagpatuloy ang setup natin. It is okay for me. Kahit nasasaktan mo na ako, anito sabay pahid ng luha. If you don't want me to be your girlfriend, I am willing to be your ex-girlfriend with benefits. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Let's stop this. Tigilan na natin itong kalokohan natin, Rebecca. No. Nagmamakaawang Saad nito. Lumuhad ito sa harapan ko, ngunit mabilis ko ring nalalayan itong makatayo. Sa totoo lang, naaawa naman ako dito, pero iniisip ko si Isabel. I love her so much. My decision is final. The setup will be ended. Saad ko at walang lingon likod na humakbang patungo sa pintuan. No, please don't leave me. Magpapakamatay ako. I heard her said, that is why I instantly turned my back to her. And then I saw her holding a knife. Her tears fall down while pointing the knife onto her pulse. Please don't do that. Bitiwan mo iyan. I will, if you will allow me to be your ex with benefits. Umiiyak nitong Saad. Okay. Napilitan kong wika. Ayaw kong may masamang mangyari dito, at ako ang maging dahilan. Dahil sa narinig, biglang umaliwalas ang mukha ni Rebecca, at saka tinakbo ang pagitan namin pagkatapos nitong bitiwan ang hawak nito. Niyakap nito ako ng ubod ng higpit. Thank you. I can't imagine myself living without you, babe. Humahagulhol nitong Saad. Hinaplos ko ang likod nito upang aluan ito. Sapat na sa'kin na kasal ka na sa iba, basta huwag mo lang akong iiwanan. Pupunan mo pa rin ang pangangailangan ko bilang isang babae. Labag man sa aking kalooban, napilitan akong tumango. Make love to me, babe, bulong nito sa aking tainga. Please magpahinga ka na muna, mabilis kong Saad. No, if you prefer not to make love with me, I will hurt. Mapagbantang Saad nito, at saka mabilis na pinulot sa sahig ang isang bagay, na binitiwan nito kanina. You're crazy. Hindi ko makapaniwalang Saad. I agree with you. You make me crazy, Sian. Because of you, I am willing to die anytime. Nag-aapoy ang mga mata sa galit na wika ni Rebecca. Now say na hindi mo ako pagbibigyan, at makikita mo sa harapan mo kung paano mawala ang babaeng baliw na baliw sa'yo. Okay, I said frustratingly. Labag man sa kalooban ko, ngunit nasunod pa rin sa huli ang nais ni Rebecca. Malaki na ang ipinagbago ni Rebecca. Hindi ako makapaniwalang handa nitong kitilin ang sariling buhay, para sa isang lalaking katulad ko lamang. Thanks, bulong ni Rebecca, pagkatapos ng mahaba-haba naming paglalambingan. Mabilis akong nagbihis at lumabas sa silid na iyon. Hindi ko na hinintay pang makasagot ito. Nasunod na ang kagustuhan nito, kaya hindi niya na ako mapipigilan sa pag-alis ko. Umuwi ako ng Cavite nang bagsak ang aking mga balikat. Panay ang pagtatanong ko sa aking mga kasambahay, kung umuwi na ba ng bahay si Isabel, ngunit nalungkot ako nang sabihin ng mga ito na walang Isabel na umuwi. Ni anino nito ay hindi man lamang nagpakita. Simula yun, halos araw-araw na akong naglalasing. Ilang beses na rin akong pinayuhan ng mga kaibigan ko na kalimutan na lang si Isabel, ngunit hindi ko talaga kaya. I can't believe, dude, na nangyayari ito sa'yo ngayon, Animat. I mean, kakakasal nyo lang ni Isabel, pero ganito na agad ang resulta. Dugtong nito at saka nagsali ng alak sa baso. Hindi ako umimik. Alam naman ng mga ito na kasalanan ko naman talaga ang lahat. Pero sabi mo nga dati, napilitan ka lang pakasalan siya, dahil nga sa maling akala ng mga magulang ninyo. Dugtong ni Matt. It's not true. Sinabi ko lang iyon but deep inside, iyon ang pinakamagandang desisyon na nagawa ni na Daddy at Tita Regina sa buong buhay ko, mahina kong tugon.
So mahal mo na nga talaga ang probinsya ng kinakainisan mo noon, tukso ni Dexter. Yeah, tipid kong tugon. Paano si Rebecca? Di ba sabi mo, may set up kayo? Paano kung malaman ito ni Isabel? Nako, sinasabi ko sa'yo, malaking gulo ito. Wika naman ni Mike. Alam ng Diyos na ayaw kong pumayag sa gusto niya, pero nagbabanta siya. Magpapakamatay daw siya, kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Oh God! Halos sabay-sabay na bulalas ng mga ito. Pero wala pa rin problema, kasi iniwan ka naman na rin ni Isabel. You can still see with Rebecca. Napahinto ako sa pagtungga ng alak dahil sa sinabi ni Jeric. Hindi niya ako iniwan, giit ko. Alam mo, kahit hindi mo aminin, iniwan ka na ni Isabel. See, ilang araw nang hindi bumabalik siya sa'yo. Biglang umakyat ang dugo ko sa ulo, at galit na kinwelyuhan si Jeric. Kaagad naman akong inawat ni na Mike, Matt at Dexter. Hindi dapat idinadaan sa init ng ulo ang lahat, dude. We are all friends here. Sermon ni Dexter sa akin. I'm sorry, bulong ko at walang palem na iniwan sa ere ang mga ito. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Kung saan-saan na ako napapadpad, nagbabaka sakaling makita si Isabel, pero bigo pa rin ako. Ayaw ko rin pumunta sa bahay ni Daddy, kasi puro sermon ang natatanggap ko. Awang-awa na nga rin ako sa tiyahin ni Isabel na si Ante Fe, dahil alalang-alala na ito sa kaligtasan ng pamangkin. Pero wala akong magawa, isa akong walang kwenta at pabayang asawa. Kasalanan mo ito, siyan, magbabayad ka. Naalala ko pang galit na sigaw sa akin ni Ante Fe, noong nagpunta ako sa bahay ni Daddy. Isabel POV. Sa bandang huli ay naisipan ko na ang magpakita kina Ante Fe, Dana at Tito Vergel, pero hindi ko pa napaghandaan kung magpapakita na ba ako kay Sian. Sobra-sobra na ang pangungulila ko sa mga taong naging parte ng buhay ko, at higit doon ay ang pangungulila ko kay Sian. Pero dahil sa mga nasaksihan ko kagabi, hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat na gawin. Nasasaktan pa rin akong isipin na nagkikita pa rin si Rebecca at ng asawa kong si Sian. At ang higit na masakit sa lahat, ay ang nakita kong nakikipaglampungan ito sa loob ng bar na iyon. Mabilis kong pinahid ang aking mga luha, nang maramdaman ang biglang pagpatak nito. Bigla akong may kirot na naramdaman sa aking puso. Alam kong wala ako sa katayuan para masaktan, dahil wala naman talagang kami ni Sian. Ang tanging nagsasabing kasal kami, ay ang mga papeles na pinirmahan naming dalawa bilang mag-asawa kuno. Napalingon ako sa pintuan ng aking silid, nang marinig ang pagkatok mula sa labas. Pasok. Mabilis naman na pumasok sa loob si Pia, at mukhang paalis na ito papuntang trabaho dahil bihis na ito. Good morning, Isabel. Nakangiting bati sa akin nito. Tipid akong ngumiti. Good morning, din, tugon ko. Aalis na ako, remind ko lang yung pinag-usapan natin kagabi, nakangising saad nito. Pass na muna ako, Pia. Gusto kasi nitong manood ng basketball league sa kabilang bayan bukas, pero ilang beses na rin akong tumanggi, dahil sa mas nanaisin ko na lang ang magpahinga kaysa manood. Basketball player kasi ang boyfriend nito, at palagi nitong supertado ang nobyo, saan man ito naruroon para sa isang liga. At saka, balak kong magpunta sa bahay ni na Tito Vergel, at magpakita na sa wakas sa mga ito. Pero hindi nangangahulugan yun, nababalik na ako kay Sian. Sige na please, naglalambing nitong wika. Napabuntong hininga na lamang ako, at sa bandang huli ay pumayag na rin. Anong oras ba? Tanong ko. Alam mo naman na maraming customer ang karinderya, saad ko. Madami kasing customer ang karinderya ni Aling Petra, at halos araw-araw ay malaki ang kita ng negosyo nito, dahil sa nakatapat ito sa isang bus terminal. Maraming mga biyaherong kumakain, at ako naman bilang isang tindera, ay dapat ay maliksi akong kumilos. Pero nitong mga nagdaang araw, ay may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Madalas akong nahihilo. Pansin ko rin na nasusuka ako sa amoy ng mga pagkaing iniluluto ni Aling Petra, at hindi ko alam kung bakit. Thank you. Natutuwang niyakap ako ni Pia, at saka nagpaalam na rin ito kalaunan. Bago ako lumabas, nagpaalam na muna ako kay Aling Petra, na sandali akong makikipagkita sa aking tiyahin. Mabuti na lang at pumayag din agad ito. Wika nito, may kahalili naman daw ako sa karinderya, kaya okay lang daw na kahit mamayang gabi pa daw ako bumalik.
Nag-commute ako hanggang sa tuluyan ko nang ang narating ang bahay ni Tito Virgel. Napangiti ako nang mamataan si Ante Fe, na abala mula sa pagdidilig ng mga halaman sa labas. Bulaga, ay kabayong bakla, gulat na sigaw nito. Halos lumuwa ang mga mata nito nang makita ako. Kalaunan ay nakita ko ang pangungulap ng mga mata nito. Anak, saad nito at tuluyan ng napaiyak. Mahigpit ako nitong niyakap. Diyos ko, maraming salamat at ligtas ka. Sobra kaming nag-aalala sa iyo, anak. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ka naglaya sa bahay ni Sian? Sinasaktan ka ba niya? Walang prenong tanong nito. Dahan-dahan akong kumalas mula sa pagkakayakap dito, at kapag kuwan ay pinakatitigan ito ng mabuti. Hindi po ako sinasaktan ni Sian. Pero sa loob-loob ko, labis akong nagprotesta. Hindi man ako sinasaktan ni Sian ng pisikal, pero sinasaktan niya naman ako ng emosyonal. Siguro, naninibago lang po ako bilang isang may bahay, Ante Fe. At saka, naisip ko rin na masyado pa pala akong bata para sa salitang pag-aasawa, pagsisinungaling ko. Oo, alam kong bata pa ako para sa bagay na iyon, pero ang isiping si Sian ang nakakasama ko, tila bigla akong naging mature mag-isip. Dangan nga lang at hindi magkatugma ang aming mga puso. Kung okay lang sana ang pagsasama namin, baliwala naman talaga sa akin ang salitang, bata pa. Para sa akin, marami akong matutunan at madidiskubreng bagay, kung patuloy ko lamang lalakbayin ang daan patungo sa mundo ng pagiging totoong may bahay. Pero naisip ko rin, okay na rin ang mga experiences ko na iyon kay Sian. Sapat na sa akin na naialay ko dito ang aking katawan, kahit pa sa isipan nito ay isa na akong maduming babae, dahil sa maling akala nitong hindi ito ang nakona sa bagay na iyon. Pero masaya ako dahil sa lalaking mahal ko inialay ang aking pagiging malinis. Siguro, kailangan ko na lang mag-focus sa trabaho ko. Gusto kong mag-ipon dahil napagdesisyonan ko ng magpatuloy sa pag-aaral. Dahil sa mga payo sa akin ni Aling Petra, muling bumalik ang aking pagpupursigi na makapagtapos ng pag-aaral, at ipagpatuloy ang aking pangarap na makapag-aral ng HRM. Ayon pa dito, masyado pa akong bata, para magpaka-stress sa isang lalaking wala namang pagmamahal sa akin. Marami pa daw akong makikilalang lalaki na higit pa kay Sian. Lalaking magmamahal sa akin ng tapat at totoo.